24 volts. May AC/DC adapter siya. Output niya is 24 volts. Input niya is 100 to 240 volts, 1.5 amperes and 1.7 amperes. So try natin kung ano yung sira nito. Saksak natin. Oh, touchscreen yung ano niya. Yan, may power siya. Kung makikita niyo guys, may power, may oscillator siya, may timer, speed, fan speed niya. So yan, umikot siya. Ano kayang reklamo ng may-ari dito? Speed. Yan. Tumutunog. So, mahina lang siya kahit hanggang 9. May tumutunog. Yan. Yan siguro ang problema. Okay. Good afternoon mga ka-DI. Magandang hapon sa ating lahat mga ka-DI. So for today's video guys, mayroon na naman tayong i-repair na electric fan. Marami to rito guys, pero yung isa muna ang ating ayusin dahil hindi naman ito talaga yung ginagawa ko rito. Nandito kasi ko sa aking trabaho, pero itong isa kasi nagtatanong na yung isang tenant dahil yung electric fan niya daw ay ito guys ay gumagana pero nag-iingay at mahina raw. So titingnan natin ngayon guys. So antabayanan din yung mga ka-DI. Watch out lang kayo. At bago sa lahat pala, pasalamatan ko yung aking mga subscriber at sa mga nanonood ng aking video at sa mga nagko-comment. Shout out sa inyong lahat at God bless. Thank you sa inyong mga suporta. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo guys. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video pang darating. Salamat! One eternity later. So ito mga ka-DI, ito yung electric fan na re-repairin natin ngayon. Yung output niya guys ng motor niya, yan kung makikita niyo, maninag niyo. Yan. 24 volts. Ang input niya is 100 to 240 volts. So may AC/DC adapter siya guys. So yan yung brand niya, yung electric fan na to. So may power siya. Ayan. Parang touchscreen yung control niya. Ayan. So gumagana na to guys, kaso maingay lang siya. Ito yung operation niya. Ayan. Power. Ayan. Gumagana siya. So yan ang operation niya.
So may oscillator siya. Yan. Tapos may timer din siya. So ito yung fan speed niya. Ayan, gumagana siya pagka pinipindot hanggang 9. So yan ang diferensya niya, nag-iingay. So yun lang ang gagawin natin yung guys, buksan natin yan para malaman ko kung bakit nag-iingay. So tune in lang kayo guys, tabayanan lang ninyo ang aking video. One eternity later. Nabuksan na natin guys yung cover nya and doon. So ganito lang kalit yung motor nya, sobrang gaan. Yung oscillator nya yan, yun nagpapaikot sa kanya, may sarili ding motor. Yan, 4 watts siya, 24 volts. So yung ilalim niya, tingnan mo, may PCB board siya. Yan. So bubuksan natin to guys dahil nandito sa ilalim yung ingay. Baka yung bushing nito o parang bearing type to para makikita natin guys. So yun, bubuksan ko muna mga ka-DI para makita ko kung bakit nag-iingay siya o kailangan lang ng langis. So tune in lang kayo mga ka-DI, panibago na naman to. One eternity later. One eternity later. So yun mga ka-DI, nabuksan na natin. Yan yung hitsura niya sa loob. Yan. Ito lang yung pinaka ball bearing pa lang gamit niya guys. 603 608 o 603. Hindi ko maklaro masyado yung number ng yung bearing nya. Yan, 608G o 6082. So yun yung bearing nya, ball bearing pala, hindi bushing guys. So yun yung itsura nya, ganyan. So tatanggalin ko dahil natanggal na yung pinaka lock niya to. Yan, try kong tanggalin to dahil ang ingay nandito nang gagaling dyan, no? So tatanggalin ko, sana hindi masira lalo. Bis nagre-repair tayo, mas lalo masisira. So guys, tune in lang kayo guys.
One eternity later. So yun, natanggal na. So ito yung itsura niya. Coil niya, may magnet siya. So duda ko, ito yung magnet, nag-iingay. Ayan o, nag-iingay. Ito yung nag-iingay guys, yan. Itong magnet dito na dapat nakadikit ata to dito. Ito yung nag-iingay dito. So ngayon nalalaman natin ito yung nag-iingay dahil hindi nakadikit dito. So gamitan natin to ng rugby. Dapat nakadikit siya ng ganyan, maluwag siya. So gamitan natin to guys ng rugby. At least nakikita natin yung problema. Ito yung ball bearing nya. Yan. Napakaganda ng pagka-design ng motor na to. One eternity later. One eternity later. Ito mga kadene, ilagay ko na. Yan. So hindi na siya gumagalaw. So try natin ni assemble ulit. Ibabalik ko to. Babalik ko dito, ipapasok ulit yan. Para matestingan natin guys kung umiingay pa ba o hindi na. So tune in lang kayo mga ka-DI. Nalagyan ko na ng rugby at hindi na to gagalaw. So yun guys. One eternity later.
One eternity later. Ito na mga ka-DI na ibalik ko na. Naikabit na natin ang pati yung oscillator motor niya, naikabit na natin. Naibalik na natin sa kanyang pwesto guys. So malalaman natin mamaya pag i-assemble ko na yung ilisin niya, yung cover niya. Sana hindi tutunog. Okay naman siya, pero try natin guys kung hindi ba wala bang vibration o tulad yung kanina na maingay. So i-plug natin. So yan guys, may ano na siya, power. On natin. Yan. Ayun, gumagana siya guys. So paganahin natin yung oscillator niya. Yan. So number 1 lang kasi siya, ay gawin natin number 9. So yan. So medyo wala na yung lagaslas niya na tulad kanina na talagang maingay siya. Pero ngayon okay naman siya, wala nang masyadong ingay. So standby lang kayo guys, asimbulin ko siya. Ilagay ko na yung ilisin niya. One eternity later. Yan mga ka-DI, nailagay ko na yung ilis pati yung mga cover dito sa motor guys. So testingan natin ngayon guys kung mag-iingay pa ba siya. So on natin yung power. Yan. So number 9 na yun siya guys. Yan, gumagana na siya. So nawala na yung tunog niya guys, malakas na yung hangin. So yan, okay na siya guys. Na-repair din natin kahit ngayon na ako nakapagbukas ng ganyang klaseng motor guys. So kung mayroon din kayong mga ganyan na motor, panoorin nyo itong video na to at kaya din yung gawin guys. Yan, maganda yung ikot na niya, hindi na maingay. Kaya na talaga sobrang ingay siya. So hanggang dito lang guys yung video. At salamat sa suporta ninyo. Comment lang kayo at sa aking abot na makakaya at sasagutin ko kayo. At salamat sa mga magsusubscribe sa aking channel. And don't forget to hit the notification bell guys para updated kayo sa aking mga video pang i-upload. God bless sa ating lahat. Bye bye.